Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat po, nais ko sanang pasalamatan si Father Vic na nag-imbita sa akin na ipagdiwang ang isa sa mga novena masses ngayon taon ng Jubilee Year of Hope. Ikinalulugod ko pong ipagdiwang itong banal na misa kasama po kayo sa gabing ito. Sa Ebanghelyo sa araw na ito ay atin pong natunghayan ang tagpo po sa Kalbaryo na kung saan ang ating minamahal na Panginoong Hesus ay nakabayubay na sa krus. Hindi lamang ang kanyang buhay ang inialay niya, hindi lamang ang kanyang dugo ang inialay niya, kundi ang kanyang sariling ina. Si Maria bilang isang mahalagang handog o regalo sa sambayanang nananampalataya. Sa mga salita niyang, "Babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina." Hindi lamang po niya pinagkatiwala ang ating mahal na Birhen kay San Juan, kundi sa lahat ng mga alagad sa buong sambayanan o simbahan, sa ating lahat. Ang deklarasyon po ni Pope Francis noong 2018 na ang unang Lunes pagkatapos po ng linggo ng Pentecostes ay maging liturhikal na paggunita kay Maria bilang ina ng sambayanan o simbahan, the Mother of the Church. Hindi lamang po ito dagdag sa kalendaryong liturhikal. Isa itong paalala sa atin ng simbahan bilang katawan ni Kristo, the body of Christ, ay may ina, si Maria, na laging kasama sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, kahapon po ay Pentecostes. At sa Pentecostes, natanggap po ng simbahan ang banal na Espiritu. Sa paggunita ngayon, pinapalalahanan tayong lagi tayong may karamay at gabay, ang ina ng Diyos, na ngayong ina rin ng simbahan o sambayanan. Ibig sabihin po, tayo ay isang sambayanang pinagpala dahil nabigyan tayo ng isang ina, ina ni Jesus. May nakita akong mga nagsisimba na iba't iba ang kulay. May naka-yellow, may naka-white, may naka-blue, may naka-red, meron pa yatang naka-brown. Whatever is your color, nag-iisa lang tayong grupo o komunidad o sambanayan na may isang ina. Yung yellow, isa lang ang iyong ina. Yung brown, isa lang yung ina. Yung blue, isa lang yung ina. Whatever your color is, isa po ang ating ina. Bakit po? Because we are the body of Christ, whatever is your color. Sa ating buhay, o sa tagpong ito sa krus, ay parang tila simpleng eksena ng pag-aalaga sa mahal sa buhay. Ngunit sa paningin ng pananampalataya, ito ay pagpapahayag ng isang bagong relasyon. Si Maria ay ina ng bawat alagad at ang mga alagad ay ikaw at ako. Mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, tinutulungan tayong maging mas mapagkumbaba
mas mapag-alaga, mas mapagdasal ang mga katangihang natutunan natin sa ating mahal na ina. At ito rin po ang turo ni San Antonio sa kanyang sermon, sa kanyang isang sermon tungkol sa mahal nating ina. Marami pong sermon o homilya si San Antonio tungkol sa ating mahal na ina. At para sa kanya, naniniwala siya sa kapangyarihan ng pamamagitan ng ating mahal na Birhen, at hinihikayat ka at ako at ang lahat na ipagkatiwala sa ang kanilang sarili sa kanyang pangangalaga. Kaugnayan naman po sa ating pananampalataya at misyon bilang isang sambayanan, ikaw at ako ay hindi ulila. Si Maria po ay kasama natin sa ating mga misyon, ating mga pakikibakas sa buhay, sa ating mga panalangin, sa ating mga problema sa buhay. At bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong tanggapin si Maria sa ating tahanan, sa tahanan ng ating puso, sa tahanan ng ating mga pamilya, at sa tahanan ng ating mga komunidad. Bilang mga lingkod ng simbahan, gaya ng mga iba't ibang organisasyon at mga miyembro ng iba't ibang ministeryo, mahalaga pong ipalaganap ang debosyon sa mahal na Birheng Maria bilang isang ina ng sambayanan o simbahan. Pwedeng sabihin bilang ina ng iisang pamilya ng ating parokya. Our parish is only one family of the other families in other parishes. We are a family. Why? Because we have a mother. Kaya, mga kapatid ko, sa Kanya tayo humuhugot ng lakas sa gitna ng mga pagsubok ng tapat sa paglilingkod sa kapwa. Mahalaga din po na bilang sambayanan na naglilingkod at may iisang ina, iisa ang ating hangarin, iisa ang ating direksyon, iisa ang ating gagawin na kagustuhan ng Panginoong Diyos. Sana po mayroon pong pagkakaisa at pagtutulungan na siya naman kabaliktaran. Sabi po ni Pope Leo XIV kahapon na siya naman kabalintunaan o kabaliktaran ng mga nakikita natin ngayon ng pagkawatak-watak at dibisyon sa ating bansa at sa buong mundo. Huwag na po tayong dumagdag sa pagkawatak-watak ng mundo. Napakarami na po. Too much division, too much war, too much violence. Mahalaga din po, mga minamahal kong kapatid, na mahalin natin ang ating ina. And let Mary, the Mother of the Church, unite us in love and in service to the Holy Mother Church. So magkaiba po yun. Mother of the Church is the Blessed Mother. The Holy Mother Church ay ang ating simbahan, the Catholic Church, the church that Jesus founded. Sa paglalakbay natin bilang sambayanan, sana po ang halimbawa ng mahal nating ina ang siyang magbubuklod po sa atin. Alalahanin natin na lubos ang pagmamahal ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. Hindi niya pinabayaan si Jesus. He loved Jesus with a perfect love. So bilang isang sambayanan, maganda pong pagnilayan
natin ang tapat at perpektong pagmamahal ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. At kung meron ka mang pagdududa tungkol dito, magandang pagnilayan po ito. Mary gave her all for Jesus. Manalangin tayo. Mahal na Ina ng sambayanan, kami iyong mga anak, at sa lalim ng iyong mapagkalingang kamay, ipanalangin mo kami upang sa gitna ng aming mga misyon at paglalakbay bilang simbahan, manatili kaming tapat, masunurin sa Espiritu Santo, at mapagbahal gaya ng iyong anak na si Jesus. Amen.